Yasu from Greece. Easter pala ngayon dito. At naisipan namin ni Jowa na maglakad-lakad. At for sure, wala masyadong tao ngayon kasi holiday. Kaya sinama namin yung aso niya. Sa part na to, gusto ko pala buksan yung window kaso ayaw. Kaya si Jowa na pinabukas ko. Kaso ayaw pa din. Nakatamba kasi ito ng 4 months kasi sa ibang bansa siya nagtatrabaho. 3 weeks lang siya magsistay dito at babalik na naman sa ibang bansa para magtrabaho. LDR na naman kami. 19 degrees Celsius nga pala yung weather ngayon. Maaraw pero malamig yung hangin. Sa May pa yung totally summer. Yung nanununtok ang init at sa May pa din magdadagsaan ang mga turista. Sobrang busy ng islang to during summer. Ay, Diyos ko, pasimple palang dumumi yung aso niya. Buti nagdala siya ng plastic bag. Bawal kasi yan dito na basta-basta mo lang iwan yung dumi ng aso mo. At before maglakad-lakad, naisipan ni Dudong na bumili ng kape. Habang naglalakad nga kami dyan, may nakita siya mga kapwa ko Pilipino. At lagi niyang tinatanong kung kilala ko ba daw sila. Sabi ko naman, hindi. Sobrang mahiyain ko talaga. Wala akong friends dito, sabi ko sa kanya. Yung iba kong friends, nagsiliparan na sa Athens. Yung Athens is yun yung capital city ng Greece. At andito naman ako sa isla. Maraming isla yung Greece. Isa na ang Santorini doon. Oo, before ako nagtrabaho dito sa Greece, hindi ko talaga alam na maraming isla yung Greece. Ang alam ko lang na isla is yung Santorini. Pero pagrating ko dito sa Greece, doon ko lang nalaman na ang sobrang rami pala ng isla ng Greece. Pero isa sa gusto kong puntahan is yung Santorini. Yun kasi yung dream place ko nung nasa Pinas pa ako. Naisip ko ba, nakaka-amaze lang yung plano ni Lord para sa atin, ano? Wala kasi sa plano ko na magtrabaho sa Europe before. Kasi sa isip ko parang imposible na makapasok ako sa Europe. Sa sobrang hirap ba naman na pasukin yung Europe. May plano naman ako mag-abroad. Kaso, yung first plan ko was Taiwan. Oo, nag-apply ako ng Taiwan. It was way back 2017. Nakapasa nga ako sa interview mga bayot. Hanggang sa next step is medical na. Hinintay ko lang talaga yung signal nila kung kailan mag-medical. Kaso sa ilang buwang lumipas, wala pa rin signal. Kaya nagtanong ako sa ate ko. Yung ate ko kasi nagtrabaho siya sa Taiwan before. And sinabihan ko siya about sa status ko. At doon niya sinabi na naghina daw yung company kung saan ako magtatrabaho sana. Naniniwala ba kayo sa evil eye? Feeling ko kasi na evil eye ako noon. Sinabi ko na kasi yun sa mga kaibigan ko. Na-share ko kasi yun sa mga kaibigan at saka sa ex ko. Kaya simula nung nangyari yun, hindi na ako nag-share. Hinintay ko na lang na confirm yung result bago ko i-share sa kanila. Same nung pumunta ako dito sa Europe, ginawa ko din yun. Yung agency kasi namin nasa Manila. Tapos nagpaalam ako sa parents ko na pupunta akong Manila kasi maggala-gala daw. Pero ang di nila alam, nag-process na ako para medical tsaka sa visa ko. 2 beses pala akong pumunta sa Manila. Yung una is for medical, and yung pangalawa is for visa. Pero akala ng parents ko, naggagala-gala lang ako doon. Hanggang sa na-approve yung visa ko at may flight ticket na ako, doon ko na sinabi na mag-a-abroad ako. Na Shakira talaga sila. Hindi kasi ako masyadong nag-share ng mga plano ko sa buhay. Syempre, nagpa-dispedida ako sa mga friends ko, pero hindi nila alam na dispedida pala yun. Kasi sinabay ko yung pakain during sa fiesta ng patron namin. Ay, may chika pa ako. After nung nag-apply ako sa Taiwan, naghanap ako ng ibang agency for abroad. Another dream job ko pala is cruise ship. Oo, nag-apply ako sa cruise ship kaso need nila ng experience. Wala akong experience. 2 years yung need nila ng experience. Kaya hindi na ako tumuloy nun. And naghanap ako ng ibang agency. Hanggang sa may nalaman ako na papuntang Japan. Isa din yun sa pangarap ko na mag-Japan. Complete requirements na sana ako sa Japan kaso nag-tourist visa ako sa Australia. Yung sa visa ko, 1 year siya and multiple entries. 1 week lang ako sa Australia. And pag uwi ko, pinrocess ko na ulit yung sa Japan. At yun, pagpunta ko sa agency, sinubmit ko na yung kulang na requirements ko. And may pina-fill up na form. And isa sa mga tanong doon, kung may active visa ba ako sa ibang country. And yun, sinabi ko yes. Na after 1 year pa, ma-expire yung visa ko pa Australia. Doon na sinabi ng staff sa akin na kailangan pa ma-expire yung visa bago ma-process yung application ko pa Japan. Tapos inisip ko, 1 year, ang tagal pa nun na. Sayang talaga yung effort ko sa pag-process ng mga paper. Di ko naman kasi alam na dapat pala walang active visa sa ibang bansa. Naiyak talaga ako nun kaso wala akong magagawa. Nag-move forward na lang ako at inisip na baka iba yung plano ng Diyos sa akin. And year 2023, may nakita akong post pa Europe. What if try ko kaya to? Kaya lang may placement fee. Pero sinubukan ko pa rin. Hanggang sa April 2024, nakalipad na ako papuntang Greece. Di pa rin ako makapaniwala. Naka-abroad sa edad na 29. Yun lang po. Salamat sa panonood.